Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Teo Moreno. Sabi niya, hala, he is smarter than the Philippine Supreme Court. I really believe that being a pink is a mental illness. Isinare ni Teo Moreno ang post ni Attorney Jesus Falsis, isang Marcos loyalist true and true na grabing galit niya sa mga Duterte. Sabi niya, who argued better? Who wore it better? Ganito lang kasimplihan. Number 1, the Supreme Court decision on Sara Duterte's impeachment case was wrong. So mas magaling talaga siya sa Supreme Court. Dahil tinawag niyang wrong ang unanimous decision ng Supreme Court. Was wrong but enforceable. Pwede daw implement, kailang mali. Number 2, Sara Duterte has not answered the substance of the allegations. Who is Mary Grace Piatos and why does she use ridiculous code names or pseudonyms? Or ghost recipients ba yun? Why did Colonel Lacheca get 125 million instead of the OVP disbursing officer, given the confidential funds to its intelligence agents or source? Number 3, atat si Sara na maging presidente, ready but unfit. Wow! Ready but unfit. Sino? Mas magaling itong si Attorney Falsis kaysa kay Attorney, Mayor, Vice President Sara Duterte. Sagutin ko lang yung sinasabi niya na Mary Grace Piatos, why ridiculous code names and pseudonyms. Attorney Falsis, ikaw, wala kang experience sa paggamit sa confidential funds. Ako, meron. I've been in the military service for 34 years. Meron kaming counting intelligence or confidential funds. At ang experience namin sa field, yung mga confidential agents, hindi namin binubulgar ang tunay na pangalan. Gumagamit kami, ako, yung aking intelligence officer, gumagamit ng Mary Grace Piatos. Kasi kung ilagay namin sa resibo yung tunay niyang pangalan at nalaman ito ng taga-kabila, para namin siyang sinugba sa kalayo sa Bisaya. Ano ba yon? Pinahamak yung pamilya. Yan po ang kalakaran pagdating sa confidential intelligence funds. Kayo kasi wala kayong kaalam-alam pagdating nito, kaya sat-sat kayo ng sat-sat. But anyway, balik tayo doon sa issue na the Supreme Court decision on the impeachment case of VP Sara was wrong. Ano bang credential ng abogadong ito? Hindi ko alam eh. Basta ang alam ko lang is madaldal sa kasusuporta sa kanyang idol na si PBBM. Ang alam ko lang, parang nasampahan ito ng libel. Mayroon ba siyang law firm o wala? Ilan ba ang naipanalo niyang kaso? I don't know. Sinasabi ng iba, wala pa daw naipanalong kaso. Who are you to question yung wisdom ng ilan ba yun? Unanimous eh. Unanimous sila, bumoto, unconstitutional, ibasura, void ab initio, ganun ba yun? Tapos sasabihin mong wrong. Anyway, kanya-kanyang I don't know kung siguro opinion lang ito na wrong, pagbigyan na lang natin. Punta tayo dun sa last statement niya na atat si Sara Duterte na magpresidente, ready but unfit.
Again, opinion niya lang yan. Tanungin natin, itong si Atty. Falses, meron ba kang karanasan sa local governance? Si Mayor Sara, 2 terms siya nag-mayor, if I'm not mistaken. At yung kanilang record, sila na lang as a family. Makikita mo ngayon ang good governance sa Davao City. Isa sa pinakatahimik na syudad, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ano ba yung nai-publish na 300 cities in the world. Number 53 ang Davao na safest city in the world. Sa Pilipinas, yan ang safest city. Oh. Kung unfit for local good governance si Sara, Baste, yung kanila, hindi nila ma-achieve yung ganong milestone. Tingnan mo ngayon, free hospitalization pagpunta ka sa Davao. Grabe, wala kang babayaran. Ano pa? Yung bus system, bagong bus system, manggaganda. Ano pa? Ang daming mga bago sa yung kable sa kuryente. Wala kang makikita sa taas. Nakabaon lahat. Utang. Davao City, one of the very few cities, I don't know yung iba, walang utang ang Davao City, debt free. And then, investments. Sa buong bansa, ang mga investors umaalis. Kaya lang sa Davao, pumupunta. Bakit? Because of good governance. Kaya, opinion lang yan ni Atty. Falsis na unfit. To me, BP Sara is very fit to lead this country. Kaya, sana mas mabilis ang pagtakbo ng panahon at na kung bumoto sa kanya. Not so much ngayon kasi presidente hindi magre-resign yan. Sabi lang yan ni BP Sara na I'm more than ready kasi yun ang trabaho niya. Kaya lang hindi siya nag-expect na mag-resign itong presidenteng ito. Kaya tayo naman magtiis na lang tayo ng hanggang 2028 total mananalo ang ating butihing BP Sara. Magpre-presidente yan sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video nito. Karon mo na niyang matagaan og yero si ate. So mo na nilang balay. Oh, so luoy gid kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. Og mo niyang ilang kahimtang dari sulod. Oh, so ginapuyan pa ni. So tanawa ang abuhan guys oh. So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mig yero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. O so pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pagyod. So makita gid nimo. O so na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong bana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate. So makahimo na gyud siya og abuhan.
daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. O sige ate, salamat pod. Salamat.